Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ng Kimbaw, Tambalan at iba pang showbiz ganap. Hello mga guys or mga madlang people dyan. Heto na po ang pinakahihintay natin sa lahat. Ay nag-umpisa na ang bagong project nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. Habang sila ay nagsushooting sa kanilang yung movie nila na My Love Will Disappear, ay nag-uumpisa na naman na ang kanilang mga bagong project. Isipin mo guys isipin ninyo to guys, sa dami-dami ng mga tambalan sa ngayon, hindi pa tapos yung project ng mga Kimpaw, may susunod na naman na isushooting nila na bago na naman na project nila. Dito natin makikita na sobrang sikat ng Kimpaw, no? At hindi lang po yan, hindi lang po sikat, kundi isa sa kanilang veterano. Hindi lang naman isa kundi pareho po silang veterano sa lahat ng aktingan. Kahit maraming nambabasa kanila, kahit maraming mga negatibo ang narinig nila, kaliwat kanan naman po ang subalit ng mga basers sa kanila ng mga projects sa ngayon. Pinag-aagawan nga po sila ng mga network sa ibang salita po ay talagang parang ang Kimpaw ang best of all sa ngayong taon na to. Sana naman po wag natin po hayaan na masisira ang Kimpaw dahil lang sa mga buzzers na yan. Pero believe it or not, kahit sobrang dami ng kanilang mga kaliwat kanan buzzers or yung mga pagkukutsa ba sa kanila, ay kaliwat kanan din po yung kanilang project na nakakamtam sa ngayon. Marami sa atin dito ang humahanga sa kanila at halos hawak kamay po ang paghanga nila sa kanila. Halos po bidabidahan ang Kimpaw sa mga kwan po nila, supporters po nila. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na marami ang supporters ng Kimpaw. Lahat ng mga supporters ng Katniel po, 100% po napunta na lahat sa Kimpaw. Hindi lang po yan. Marami din po mga ibang tambalan ay napunta din yung mga supporters nila sa Kimpaw. Kaya nga po sa atin sa ngayon, dahil kaliwat kanan ang mga project ng Kimpaw, sabi nga ni Kim Chiu, hindi ko po makakamit ang kaliwat kanan na project kung wala po kayo na naging inspirasyon ko sa larangan ng showbiz at industriya. Kayong mga fans ko, sa Kimpaw fans po dyan, nagpapasalamat po ako dahil kayo po ay malugid na sumusuporta sa amin ni Paolo Avellino. Kahit alam nyo po na bago lang ang aming tambalan, ay nandyan pa rin kayo na sumusuporta simula umpisa hanggang sa dulo po. Sana naman wag po kayong magbago na magsuporta sa amin dahil kami po gagawin po namin yung abot ng aming makakaya para sa inyo po
at para sa lahat po na sumusuporta sa amin. Once again po, maraming salamat. Para po sa inyo to ang aming tagumpay. Wow na wow na wow. Yan po yung nabanggit ni Kim Chiu sa kanyang interview na kung saan po ay marami sa mga fans niya po ang naging inspirasyon nila. At saka alam din po ni Kim Chiu kung paano niya po pasasalamatan ang kanyang mga supporters dahil alam din niyang tumanaw na utang na loob po sa atin na supporters niya at mga solid Kim Pao po. Kaya nga po kahit ganun po yung sinabi ni Kim Chiu at kahit hindi po natin narinig si Paolo Avellino na nagpasalamat, ay nagpapasalamat din po si Paolo Avellino sa pamamagitan ng kanyang SOCMED at Instagram. Hindi man masabi ni Paolo Avellino yan sa lahat or hindi kagaya ni Kim Chiu na sinasabi niya po, pero kay Paolo Avellino kasi is just only for the SOCMED. Kumbaga, nahihiya pa talaga si Paolo Avellino. Hindi pa niya kayang maikarir or ma-carry yung kaugalian ni Kim Chiu na nagpapasalamat mismo sa lahat at sa SOCMED din po. Okay. Ano naman kaya yung bago nilang project? Ayon po sa aking legit na sources, ay mas pakikiligin daw tayo sa kanilang bagong project. Kasi nga, ang sabi daw ng kanilang management, kung matagumpay at matapos ang iyong scene sa My Love Disappear Today, sabi daw sa kanila, ay gawin natin at pakiligin natin at yung mga request ng mga madlang people o mga supporters ninyo ay gawin natin yun para sa ganon hindi naman po sila mabigo sa hiniling nila sa inyo. Yan daw yung sabi ng kanilang management o ang kanilang director sa kanilang gagawin na movie sa ngayon. And besides po, marami din mga netizen ang humingi or parang kumbaga ba ay gusto nila na magkaroon ng mga sweetest moment ang Kim Pao. Yung maliban sa mall tour po kasi nag-mall tour sila halos kasagsagan ng kanilang mga kasikatan hanggang ngayon ay halos dinagsa sila ng mga netizen doon. Halos hindi na sila makalakad at naiyak pa nga sila Paolo Avellino at Kim Chiu Do you believe na naiyak po sila? Yes. Naiyak po sila sa tuwa dahil lahat ng mall tour na pinuntahan nila ay talagang dumagsa yung kanilang mga fans, guys. Pati ako, ang balihibo ko, I saw them and I know what I am saying because all the area of the mall is a lot of people. Sobrang dami ng tao, guys. Halos you cannot see Kim Pao. You cannot see the staff and you cannot see Kim Pao also. You're just looking for the back. Pero yung talaga sa front, halos sigawan, halos alam mo yung sikat, yung parang sikat din noon, yung si Katniel noon pala. Ganun po kadami ang tao sa mall. How much more na lang pag sa arena sila or sa nag-concert silang dalawa. Diba? Kaya nga po nung nag-mall tour sila, halos talaga hindi ka makalakad. Halos you feel you cannot breathe sa dami ng tao, guys. Halos balahibo ko nga doon tumayo dahil hindi ko in-expect na ganun pala yung mall tour na sinasabi. All I thought lang kasi sa mall tour, yung based on my opinion lang kasi. Nagmo-mall tour naman kami, pero yung mga iba-ibang artista pa, pero hindi po nakikita mo pa rin yung performance nila, ganun ba. Pero dito sa Kim Pao, oh my God, wala halos akong nakitang Kim Pao, likod lang at saka yung tuktok ng ulo nila sa dami ng tao, guys. Kasi kahit sa entrance ka, siksikan ng tao. Halos nandyan na lahat yung mga amoy, guys. Di naman sa pag-ano, pero totoo to. Kaya, sabi ko nga sa inyo, sarap pala sa pakiramdam yung mag-mall tour ka na kasama mo at makikita mo kahit lugod lang
nila Kim Pao na paborito mo, 'di ba? I feel it, yes, absolutely, I feel it. Kaya pala yung sinasabi ng mga iba pag mall tour, dapat maaga tayo, dapat mas maaga pa sa alas 4 dahil maraming tao doon ang naghihintay at maraming tao doon ang makipagsiksikan. And that is very big true. Hindi yan joke lang or hindi yan salita lang or hindi yan for the content only. Hindi po, that is very big true. Kaya nga po, nung dumating ako dito, sabi ko, kahit nakipagsiksikan ako sa kanilang mall tour, at least, narinig ko mismo at nabuhayan na naman ang aking kalooban dahil nagkaroon na naman po ako ng inspirasyon na tao. Kahit man lang sa dami ng ating problema, gawin natin po silang inspirasyon. Okay guys, dadako na naman po tayo sa blind items natin for today. Do you remember guys yung blind items ko sa inyo na yung actress na sobrang inggit kay Kim Chiu? Ito guys, ito na naman yung bago niyang update sa ngayon. Itong actress na to, 'di ba? Hindi siya kinausap ni Kim Chiu simula nung nalaman ni Kim Chiu na inggit na siya sa kanya. Hindi na siya kinausap ni Kim Chiu even though itong actress na to is very close noon. Very close daw noon ito kasi kasama nila sa pelikula before and then parang lahat ata every time kasi na may mga hinihingi ito kay Kim Chiu ay binibigay din ni Kim Chiu and suddenly biglang nainggit. Ewan ko kung anong reason yung bakit siya nainggit at bakit siya nainggit kay Kim Chiu hindi naman dapat kinaiinggitan si Kim Chiu dahil nga po ang success naman ni Kim Chiu sa ngayon ay iyon ay pinaghirapan niya. Pag naiinggit ka kasi, it seems like you are feel insecure. May insecure ka kay Kim Chiu. At dapat naman, pag yung insecure ka kay Kim Chiu, gumawa ka naman yung mga way na ikakasikat mo din. Hindi yung maiinggit ka sa mga things or sa mga nangyayari kay Kim Chiu sa ngayon. And behalf ay pinaghirapan naman po yan ni Kim Chiu. And we know that guys. Balik po tayo sa kanya. Mag-direct to the point po tayo. Masyado na kasing naaaliw na yung mga fans natin dito Eto na. Di ba nangyari na yun sa kanila? And then now, parang nagkaroon ng awkwardness. Dahil before pala yung mall tour nila Kim Chiu ay parang nag-present ata siya na something. We cannot, hindi na po natin elaborate kung ano yung something na present niya. Pero sabi daw ng management ni Kim Chiu na hayaan mo na lang. Sabi daw ng management ni Kim Chiu. And then nung parang na-deadma kasi siya, na-deadma na siya, diba? Ganun nga kasi yung issue niya. Na-deadma na siya. After ng deadma, nag-post na naman sa Sokmed niya. At ang sinabi niya doon, ginamit ko lang ako para sa inyong kasikatan. Yun yung post niya guys at hindi ko na po ito ilalagay sa aking screen dahil malalaman nyo din po kung sino tong actress na to. Although alam nyo at kilala nyo siya. Pero hindi nyo lang kasi alam na ganun pala yung kanyang ugali. For me naman kasi bilang isang content creator or bilang isang nag-update sa inyo. Alam nyo guys, hindi ito paninira sa actress na yan At saka hindi ko din sinisiraan si Kim Chiu dito para mag-viral po. Para lang sa mga fans ng Kim Pao po to Kaya ko po ito ina-update kasi sa mga ibang content creator kasi hindi nila kasi natitrace yung pinag-update ko Yung mga iba kasi is parang kinakopy na lang yung paminsan-minsan, gano'n, pero kino-convert na lang sa mga ibang dialogo. Pero ito kasi, I'm just saying to a direct to the point, guys. Itong actress na to, kahit ano daw yung hihilingin niya kay Kim Chiu, as long as na mayroon kay Kim Chiu, ay binibigay daw ni Kim Chiu. Tapos nag-post siya sa Sokmed na parang ginamit lang daw siya ni Kim Chiu. Ang tanong naman ng mga, syempre, Kim Pao na tong pinag-usapan natin Ang tanong daw naman ng mga Kim Pao fans sa kanya dun sa comment din niya.
Sino ka ba at nagsabi na parang ginamit ka ni letter K, ganun daw. Although ikaw nga tong nambabas sa kanya, samantala ikaw tong maraming na-receive sa kanya. Which is tama naman yung isang nag-comment sa kanya na bakit kailangan humantong sa bagay-bagay na bigyan mo pa ng kahulugan, dinedma ka na nga lang, ikaw pa yung may karapatan ng bigay ng kahulugan ba? May karapatan ka naman kasi normal, lahat naman ng tao may karapatan. Pero, ilugar mo naman guys, ilugar niya naman. Dahil nga, siyempre ikaw tong may kasalanan bigla kang umepal. Diba? Bigla kang umepal. And then, ikaw pa tong may ganang magganon. Siyempre, ang hirap-hirap kaya sa sitwasyon na umepal ka tapos ikaw paggalit. Sa kanila kasi, normal lang yan sa kanila Pero sa ating kasi na Kim Pao fans is hindi na yan normal kasi nasasaktan na ang Kim Pao dyan. Aside from that, masasaktan rin po tayo. Ang advice ko lang dito sa actress na to ay sana naman, wag naman siyang mangbas or hindi sa mangbas ba. Kung naiinggit ka, gumawa ka ng way na kung saan ay ikaw din ay sisikat. Hindi yung sisikat ka sa kainggitan. Nandun na tayo sa punto na nakakamit lahat ni Kim Chiu yung kanyang karangalan sa ngayon at saka si Paolo Avellino. Pinaghirapan naman po nila yun. Hindi po nila yun hiningi. Kundi nakita ng kanilang management na kaya po nilang i-handle ang isa't isa. That's the point why they are putting them into trending and into the viral movie and situation right now. Kaya nga sa'yo, actress, gumawa ka din ng magandang bagay para sa ikakatuwa naman ng iyong mga fans. Huwag yung puro inggit kasi wala kang makukuha dyan May inggit ka sana sa mga tamang pamamaraan. Pamamaraan ba? Yung maganda. In a nice way, hindi yung maiinggit ka sa mga achievement na kung ano-ano na lang yung sinasabi mo. Hindi naman masama ang mainggit, pero ang masama lang kasi yung magsabi ka sa mga yung patamang salita ba, kung naiinggit ka at kung magpatama ka, gumawa ka na lang ng bagay-bagay na ikaka-trending mo Hindi yung ganyan. Kasi may mga ibang tao dito na hindi natin hawak ang kanilang utak at baka mamaya ikaw pa yung mabash ng todo-todo. Yan lamang po ang aking masasabi. Kaya sa aking mga fans dyan, mga supporters ko dyan, sa mga senior citizen guys, shout out sa mga senior citizen po na nakikinig sa atin, saka kay madam na hindi po nag-i-skip ng ads ko po. Maraming salamat po. Paki-subscribe, like, at share naman po ang aking content. Isang malaking tulong na po yan para sa akin. Sana naman po lahat ng aking content ko ay panoorin ninyo po hanggang simula at hanggang sa dulo po. And this is all and God bless po sa lahat. Happy Friday po. Thank you and God bless.